Kabilang Pilipinas sa mga nakabantay sa isa sa mga pinakamahalagang araw sa Amerika, ang presidential elections. Nakitang digitan po ang laban ni dating US President Donald Trump at Vice President Kamala Harris. Paano nga ba ang sistema ng eleksyon sa Amerika at ano ang posibleng epekto ng resulta niyan dito sa Pilipinas? Alamin sa UB Explainer. Pumipili na ang mga botante sa Amerika ng susunod nilang leader. Nananatiling mahigpit ang labanan at halos tabla sa election surveys ang dalawang kandidatong sina Kamala Harris at Donald Trump. Si Harris ang incumbent US Vice President at running mate ni US President Joe Biden noong 2020 elections. Pinalitan ni Harris si Biden bilang kandidato ng Democratic Party ngayong 2024 US elections dahil sa mga agam-agam kaugnay sa kanyang edad at kakayahan. Bago maging vice-presidente si Harris, naging senador siya at attorney general o katumbas ng solicitor general sa State of California. Si Trump naman na isang negosyante ang pambato ng Republican Party. Wala siyang karanasan sa politika bago tumakbo pero nanalong US President noong 2016 at naupo sa pwesto mula 2017 hanggang 2021. Tumakbo siya para sana sa ikalawang termino noong 2020 elections pero natalo kay Biden. Tuwing US elections, binabantayan ng Electoral College dahil sa kanila nakasalalay ang mananalo, hindi gaya sa Pilipinas na paramihan ng boto o popular vote. Sa Electoral College, may nakalaang bilang ng electoral votes o electors sa bawat state batay sa dami ng kinatawan nila sa US Congress, na base naman sa populasyon ng kada state. Kung sino ang pipiliin ng nakararami sa isang state, ay siya ring madalas na ibinoboto ng mga elektor. Sa 538 electoral votes, 270 ang kailangan para manalo. May states na kilalang baluarte ng Democrats at meron ding solid Republicans. May mga tinatawag ding swing o battleground states kung saan halos pantay ang boto sa pagitan ng Democratic at Republican candidates. Dahil dyan, sa swing states nakatutok ang mga kampanya ni Harris at Trump sa ilang huling araw bago mag-election day. Isa sa mga grupong may kakayahang pumili ng susunod na US President ay ang Filipino-American community. Ang mga Phil-Am ang pangatlong pinakamalaking Asian group sa Amerika. Batay sa 2023 US Census, mahigit 3.4 million na Phil-Ams mula sa iba't ibang state ang pwedeng bumoto sa kasulukuyang US elections. Nakikita ring may epekto ang magiging susunod na pinuno ng Amerika sa ekonomiya ng Pilipinas, partikular sa exporting. Inaasahan sana natin yung mga negosyong Amerika na nasa China ay lumilipat na sa Asian countries. So we're hoping na tuloy-tuloy pa rin yan. We're still hopeful na marami pa naman negosyo na papunta sa atin. At the latest figures is that yung pinakamalaking exports ka ngayon in the Asian countries, Vietnam, Philippines is on top of the list. Inaasahan namang mananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa depensa, sino man ang maupong presidente. Yung defense treaty natin, tuloy-tuloy yan. Importante rin para sa kanila yan dahil nasa interest rin nila na yung Indo-Pacific region nandyan ang Amerika. Saan man ang eleksyon, iisa pa rin ang mahalaga. Ang pumili ng mga leader na magsisilbi ng tapat at totoong magmamalasakit sa kanyang mga pamumunuan. Ito ang unang balita. Bea Penlac para sa GMA Integrated News.